nyo ko, system. Yes, sir. Build up natin ng, yun ang pangarap ko. Yung NBI, yung pinapatakutan pa ng NBI yan. Yung ganun, ibalik natin ng prestige, ibalik natin yung glory ng NBI. At nangyari yan during my term. Kaya mamamatay ako maligaya. So when was that? When was the first time you worked at NBI? 1977 up to 1979, master name ako, Kalkal Record. Record checker ako. Hindi ako naging permanent because during that time, ang policy, para wag kang maging regular, after 5.5 months, forced leave. After 5.5 months, forced leave. Pero mo 2 taon yun, 77, 78, 79. Hindi ako naging regular. Ngayon, binalik ako regular director. Ano pakiramdam niyo, sir, na from, I'm sorry, ano pakiramdam niyo, sir, from sniper and then naging judge and then ngayon NBI director dito sa takbo ng career niyo? Alam niyo, ang masasabi ko lang dyan, miski sa anak ko, pangaral ko. Pag binigyan ka ng task, bigay mo ang best foot forward. Masusuklian yan. Kaya kita nyo, tahimik na ako, judge. Wala na akong media, bawal kami magsalita. Tahimik na. Nitong ma-appoint ako dito, ayan na naman kayo. Pero, sinasabi sa lahat ng tao, what I did during my police career, no? Yung ganon. Yung nag-iwan ka ba ng legacy, yun nga ang sinasabi ko, dito gusto ko mag-iwan ng legacy. No? There was once a Jimmy Santiago, a police officer, fiscal, judge, naging NBI director, hindi corrupt. Yun po. Sir, papanindigan ko yan. Sir, nung police ka po, nung ka na magiging sniper, sibigat na karoon ng movie. So, at gusto mo na ito para, how are you going to be as an NBI director? Sa sinasabi mo, hindi po kayo magiging corrupt. Ay, gusto ko, hindi nila ako makalimutan that during my time, umigi ang kalagayan nila, yung tao na dapat ipwesto mo sa expertise niya, ilagay mo dyan. Maraming ganun ngayon. Yun nga, legacy. Yun na lang ang pangarap ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan, mayaman na ako. Hindi ko Bukod po sa instruction ng Pangulo na tutukan ng cybercrime, may iba pa po siya sinabi. Ayun nga, isa na, yung clearance system. Clearance system. Sinasabi ng iba, mabilis naman daw yung tiga rito. Pero ang dami nagre-reklamo sa akin. Ang dami nagre-reklamo. Cybercrime, there is a judge na kausap ko. Nagreklamo siya dito, ibinato daw siya sa polis. Ang gusto niya NBI. So, gagawin natin. At magiging proactive ang NBI, hindi passive. What I mean, anong ibig ko sabihin? Nandito kami, pag-aantay kami ng reklamo, saka kami kikilos. Alright? Ang dami ng scammer. Hahanapin namin yan. Hahanapin namin yan. At bago pa lang sila pang-biktima, kuha na namin. Yun ang mga gagawin natin. Proactive kami, hindi passive. Malaking problema natin sa Pogo ngayon, Director. Well, trabahuin din. Pogo, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng Pogo, sabi nga nila, ay illegal. Pero ang dami na yung nabigyan na dati ng lisensya, tapos kalokohan ng ginawa, binawi ng Pagcor ng lisensya. Ito, one of these days, I will meet with Director Altenco, President Altenco of Pagcor. Also, Felix Reyes ng PCSO. Ang daming mga illegal na online gambling. I will help him with that. Cybercrime yan. I will help him. Okay, magtutulungan kami. May listahan naman sila ng kung sino. Kung saan Ang Pagcor, may listahan sila ng mga illegal na Pogo. Anuhin natin yan. Tirahin natin yan. Some are asking, paano judge? Kung kaibigan mo pala involved? Or politiko? Politiko. Kakausapin ko. Sir, kaibigan, tigilan na natin yan Ako na nandito. Kung mahal niya ako, gusto niya sumikat ang NBI, he will stop. Pag hindi siya nag-stop, stop na ang pagkakaibigan namin.
Tandaan niyo yan. Okay. Sir, kanina nabanggit yung paghahanap kay Bantag sa kay Tevez. Kay Kibuloy din po ba magpapatuloy din? Yes, basta't lahat ng fugitive, no, lahat ng hinahanap ng batas, ay kung makukuha namin, bakit hindi? At sabi ko nga sa inyo, yung intelligence fund namin, ubusin ko sa reward na yan para ganahan ng ating mga ahente. No? May reward system. Maganda ang trabaho mo, may reward ka sa akin. Director, inihabilin po kanina personally ni outgoing Director Lemos si Congressman Tevez at si Bantag. Paano pong magiging strategy po natin kaya dito, Director? Yan. Alam nyo, nagwo-workout na. Actually, DOJ ang nakikipag-workout yan. Once na sabihin sa akin ng DOJ na, Jimmy, ready, punta agad, kuha agad. No? Kasi, ang primary jurisdiction namin, isa sa primary jurisdiction namin ng NBI, yung mga transnational crimes. Okay? Sabihin ko na sa inyo, primary jurisdiction ng NBI to protect judges, justices, media men. Primary jurisdiction namin. Lahat ng threat sa inyo, sumbong nyo agad sa akin. No? Tutulungan namin kayo. Okay? Alam niyo yung yung involved dito sa Bantag, yung isang middleman na pinatay sa loob. Persilapid? Hindi, yung pinatay, middleman. Zulueta. Oh. Hindi. Basta, I forgot. Apat yun na yun ang pumatay sa regional na RD. Register of Deeds ng Tagaytay City. I convicted them. I convicted them. Oo, mga hide killer. When I was in Tagaytay. Pinatay nila yung Register of Deeds ng Tagaytay. Apat sila huli. I convicted them. Yung isa, nauna na, tumakas daw ng laban, patay. Isa na lang ang natitira doon na buhay out of 4. Yung tatlo patay na. Yung latest, yung sinasabi na middleman. Sa akin lahat yung kaya nakakulong sila doon. Kaya sila napunta ng Biniling, sir? Yeah. Direct, pwede matanong, since you are the new appointment, new director ng NBI, marami mapagbabago na gawin niyo? Marami. Kung hindi man pagbabago, enhancement. Yan. Sir, what do you think is the biggest challenge now sa you? What do you think is the biggest challenge now sa you? Yung pagkaisahin sila. Yung ayoko ng faction. Ayoko ng organization within an organization. Isang pamilya tayo, magsama-sama tayo. Okay. Paano nga yung sila? Well, by sitting with them constantly, mag-usap kami, advice, di ba? Sabi ko nga, kung hindi sumunod sa akin, stop na pagkakaibigan natin. Very good. Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang kasi. Director, mula nung kayo pulis, nung binansagan ko kayong sharpshooter, ang pangamba ngayon, nasa director kayo ng NBI, baka maging madugo daw? Hindi naman. Kung kinakailangan, hindi kami tatalikod. Kung kinakailangan, ay yung makatanong mo, pero lahat naman yung nabuwis ng buhay na walang justified lahat yun, justified lahat yun, walang drama doon, at nandun kayo sa hostage area. Hindi ko ginawa yun, nandun kayo. Yes. Hindi ko planado yun na walang salvage doon. Okay. Totoo yung mga trabaho. Director, pangalawang tanong, director ka ng NBI ngayon, wala ka bang bibit-biting mga pulis dito sa NBI? Alam nyo, sasabihin ko rin sa inyo sabi ko kay Pangulo, Sir, I will bring back the glory and prestige of the NBI. Asahan nyo ko. Naku baka merong naging director dyan na dating pulis, pinagdadala pulis sa NBI.
Sabi ko, sir, hindi ko po gagawin. Thank you, thank you. Hindi ko po gagawin. Pag re-recruit kami, gusto ko press graduate. Even when I was a judge, nire-recruit ko press graduate. Para natuturuan ko at natututo sa akin ng walang corruption. Ha? Yes, totoo yan. Director, kanina nabanggit na ang pagiging director ng isang prestigious position. Very stressful. Yes, Yeah. pero yun nga, kayo galing sa labas, hindi ka-reputation, hindi makakasama. Challenge ba yun para mabuhay loob? Yes, siyempre. Oo. Alam nyo, ang initial kaba ko, yung hindi nila ako matanggap dahil outsider ako. No? Kaya pinaliwanag ko, I'm not totally stranger here. Nag-start ako dito as, ang tawag namin calcal record, hindi pa uso computer nun. Hardware. No? Ngayon, ano na. Tapos, dito ako nag-start. 18 years old ako. Matatapos ang career ko as a man, as a human being, dito na sa NBI. Sir, Ayun. sir, when the position was offered to you by the president, you didn't have hesitation. Right away, you said yes. Actually, connected din yung tanong ko. Ano po? Ano? When the position was offered to you by the president, you didn't have hesitation. You Alam right nyo, away said yes. yeah, alam nyo, nag-a-apply ako dito before Luigi de Lemos. As Nag-apply director. ako, oo. So, nung isang taon pa? Yes, nag-apply ako. Tapos si Luigi de Lemos is my friend. Nung malaman ko na si Luigi na ang papasok, hindi na ako nag-follow up. Ngayon, na-retire si Luigi. Tapos in-extend siya ng president. Ngayon, itong March, April, pinatawag ako. O, nag-retire ka sa police, sa judge. Bakit? Sir, na-disgrasya ako, na-aksidente ako. So, I am 66, 70 ang retirement ng judge. I still have 4 years. Pero sabi ko, nag-retire na po ako. Ayaw mo pa magtrabaho? Opo, sir. Ibigyan kita ng trabaho. How about NBA director? Yes, sir! Very good. Pangarap eh. Kaya nga, dito, iiwan ko yung maganda. Okay? Okay, Thank you. Sir, last. Yung merong MPD galing dito, naging NBI din eh. Naging mayor. Ikaw ba, sumisikat dito yung kaya naging mayor ng Maynila. Kayo ba may ganong, after this life? Ayaw ko ng politika. Yun. Pikon ako eh. Hindi ako pwede sa politika. Hindi ako pwede. Thank you very much, Judge. Thank you very much, sir. Congratulations. Sana matupad mo lahat ng pinangako mo sa mga speech mo. Naniniwala naman ako sa kapasidad mo mag-lead. 23 years, ikaw nagpalaki sa akin. So alam ko kung anong tao ka, kung sino ka. Alam ko kaya mo yan. At yun, sana maging successful ang tenure mo dito sa inyo. Meron ka rin po bang Director Jaime Santiago, sir. Yusik GC Andres, the outgoing Director Vidal de Lemos, Justice Lito Calpatora, sir. Members of the directorial staff, regional directors, agents in charge, division chiefs, the men and women composing the NBI, our guests, visitors, the media, ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone. The appointing authority, the President has spoken. We have a new Director Jaime Santiago.
is with great joy that I welcome you all into this ceremony. In a moment, we will witness a ceremony that will turn the page of the history of BI into a new chapter. This ceremony is fundamental for a successful and smooth transition and a recognition of the transfer of responsibilities, authority, leadership, and power. I am privileged to be a part of this event in honoring and welcoming our new director. I would like to express my profound gratitude to Attorney Medarno de Lemos for the opportunity to work with him and to lead the Office of the Deputy Director for Administration. Thank you, sir, for your support, dedication, and for spending the best years of your life in the institution that we all love. As you enter the new chapter of your life, let me remind you of the famous statement by a legendary five-star general, General Douglas MacArthur, in his statement, which says, and I quote, "Old soldiers never die, they just fade away." Your legacy, sir, as a director of the NBI has been secured. Thank you. I also wish to extend my warm welcome and my sincerest congratulations to Director Jaime Santiago as the new NBI director. I speak for the entire NBI in saying that we are looking forward to work with you. On a personal note, I am humbly offering my solid 34 years experience in the Bureau at your disposal. It is my earnest hope and the hope of the entire NBI that in this sacred and solemn occasion that we have this morning will rise a modernized, respected, and stronger NBI founded by nobility, bravery, and integrity under the leadership of our new director. Welcome, sir. Come aboard. Thank you. Thank you, Deputy Director Pagkatpat, for those inspiring words and such warm welcome message. At this juncture, may we welcome one of our leaders from the Department of Justice, Yusek Jesse Hermogenes T. Andres, to give his message. Sir? Thank you very much for the opportunity and good morning to everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. And first of all, congratulations to our incoming director, Jimmy Santiago. Palakpakan po natin siya. And of course, a congratulatory warm of applause also for our outgoing director, Medarno de Lemos. I really took the opportunity to be here during this turnover ceremony because I wanted to meet immediately the incoming director. I did not have a chance to meet him in the Department of Justice last week because I was also on official travel. But today is the first time that we are meeting, and I am very sure that under his leadership, NBI will achieve heights of achievements that are unprecedented because of his good track record in public service. In the Department of Justice, I am the Undersecretary in charge of the Law Enforcement Cluster,
and in particular the National Bureau of Investigation. And I believe that there is a need for us to close ranks, give our support to the new director, and as you know, there are so many reform programs that we are presently implementing. And central to all of these reform programs is the role of the National Bureau of Investigation as the premier law enforcement agency of the country. I believe we have to be at par with the expectation of our countrymen on the primary role of the NBI as a law enforcement agency in our country, given all of the reform programs that we are presently implementing. Indeed, nobility, bravery, and integrity is the call of the day for each and every person here today and representing the National Bureau of Investigation throughout the country. Little do we know that every action that we take in the name of the NBI reflects on our institution. It is very important that we preserve the primacy of this institution as the premier law enforcement agency in the country. So thank you very much to all of the NBI personnel and the leadership for their continued effort to uphold this mandate of the NBI. And again, congratulations and welcome to the new NBI director. Thank you very much. To nobility, bravery, and integrity, thank you so much for your very encouraging message, Yusek Andres. It is with great respect and admiration that we invite our outgoing director, Attorney Medardo G. De Lemos, to deliver his farewell address. Attorney De Lemos has led the NBI with unwavering dedication and integrity. Let us give him a warm round of applause. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating incoming Director Ginny Santiago, kay Yusek Andres, at sa iba pa nating mga panauhin, sa directorial staff at sa lahat ng kawani ng NBI. Bago ang lahat, nais ko munang bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang ating bagong direktor ng NBI. Mga kaibigan at mga kasama dito sa NBI, ang NBI ay dapat nating pagtulong-tulungan upang pag-ibayuhin natin ang ating mga proyekto na naumpisahan tungo sa modernization, reorganization at expansion ng NBI. Nailatag na po natin ang groundworks na yung isa sa pinakamalaki nating naging midhiin at aspirasyon ay magkaroon ng bagong headquarters ng NBI. Kung hindi tayo magkakaroon ng malaking litigation in 2026, maganda na ang ating gusali at headquarters sa Taft Avenue. Guaranteed na po ang pondo niya hanggang 2026. Habang inaantay natin na matapos ang headquarters ng NBI sa Taft Avenue, lilipat na rin tayo mula rito sa DTEC sa bago nating temporary office dyan sa mga Pag-al-Avenue. Tapos na rin po ang bidding niyan at ang pondo niyan hanggang 2020. Yung modernization natin ay lumalakad na rin. Malaki ang tulong na ibigay sa atin ng Kongreso. Meron tayong 1.9 billion para sa upgrade ng ating clearance system.
Natapos na rin natin at ongoing ang ating OSSP. Yun po ang organizational structure at staffing pattern. At sa taon na ito, after so many years, 6 years, ay maaari na tayo mag-recruit, mag-promote, at mag-train ng agents. Maliban sa iba pa nating ginagawa on the enforcement side, huwag po natin kalimutan na sana tapusin natin ang naumpisahan natin na efforts ng NBI at ng Department of Justice na maibalik natin dito si Congressman Teles. Nais na sana natin magtagumpay at huwag kalimutan na tinutugis din natin si DG Pangkal. Sana ipagpatuloy natin ang ating mga efforts dyan sa mga aspekto na yan ng ating ahensya. Pagpatuloy natin ang ating ginagawa sa reorganization, modernization, at expansion. Yan lamang ang paraan para mga katulad ng sinasabi ni Yusek Andres ay maging akpar tayo hindi lamang sa ating kapatid na enforcement agencies sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kailangan natin na tulungan ang bagong direktor at nagpapasalamat ako sa tulong nyo nung ako naman ang namuno ng NBI. If you have supported me, I ask and urge all of you to please double the effort so that we can shorten the time for us to achieve the collective aspiration of modernization and expansion of the NBI. Lahat po tayo magtulong-tulong para mapabilis ang ating minimiting na maging moderno, maging expanded, at maparami ang ating hanay. On a personal note, let me share something with you. I have chronicled my journey in the NBI. I took note of the ups and downs, the yes and the no's, the friendships that I forged, the friendships that turned cold. And I came to the realization that this is part of the cycle of life. Despite all of this, we must continue with our work. We must not lose sight of the objective. The position of NBI Director is a prestigious position. It attracts instant awe and respect. It is a coveted position. Having said that, it is also a very lonely position. Most of the time, you would lose friends or you would gain some because you will be deciding critical issues alone. And you would not know, mag-iisip ka rin, tama kaya ang naging desisyon ko. Nagkakaroon ka rin ng self-doubt. But I would take consolation in the fact that on issues that are quite difficult, I decided this with a clear mind, with a light heart, and with the best intentions for all. I took this in my best light. Doon sa aking doon sa mga hindi ko natulungan, hindi na pagbigyan, pagpaumanin nyo. Humingi ako ng pag-unawa. At doon naman, sa mga natulungan ko, move forward, pay time, tulungan nyo ang mga naiwan.
When I joined the NBI, I had great expectations, and it surpassed my expectations that the NBI and the men and women of the NBI are men of extraordinary authenticity and caliber. Magaling po kayo. Yan po ang isang malaking puhunan natin. Magaling ang mga tao natin. Pagpatuloy po nyo yan. Kung ano man ang pagkukulang nung ako ay namuno dito sa NBI, pagpasensyahan nyo na. Yan lang ang nakayanan ko. Pero nagpapasalamat ako sa mga tulong. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Sabi nga nila, it's time to go out. Masaya tayong lahat dahil meron na tayong bagong direktor at ipagpapatuloy niya ang mga naumpisa natin. Maraming salamat po. Thank you, Attorney De Lemos, for their heartfelt and inspiring words. Their leadership is an indelible mark on this organization. At this moment, we move forward to the highlight of this ceremony, the turnover of the NBI flag by the outgoing director to the incoming director as a symbol of leadership and responsibilities for the NBI. For the turnover of the NBI flag, may we request to preside the turnover of the flag, Yusek Andres, our outgoing director, Attorney De Lemos, and our new director, Director Santiago, to please come in front for the turnover. Cellphone, ma'am. No problem. Ma'am. The leadership of the NBI has now officially been transferred. Let us all extend our best wishes to both Attorney De Lemos and Attorney Santiago as they embark on their new journeys. As we bid farewell to an outstanding leader, we also embrace a new chapter. It is our honor to introduce our new director, Attorney Jaime Santiago. We invite Director Santiago to the stage to share his vision and message with us. Maraming salamat. Kay Yusek Jesse Andres, Sir, ang aking outgoing director, my friend, si Director Luigi De Lemos, ang aking dalawang magigiting na deputies, akin na, hindi nga
si Director Pagkatat, Tony, at si Jojo. Yeah. Okay. At yung 7 assistant directors, yung mga regional directors and assistant directors na nandito, head of offices, mga kasama natin dito sa NBI, at siyempre malaking pasalamat po na sumusuporta representative ng judiciary, si Justice Vito Calcatura ng Court of Appeals. Ang wife ko, judge din siya, pero nasa training ngayon sa PILGA. So, represented siya by my son, Jimmy Santiago. Mga kaibigan sa media, maraming salamat po. Maraming nag-expect sa akin, maraming expectation sa akin, sobrang expectation. Pero sabihin ko sa inyo mga kasama, sa NBI, hindi po ako total stranger sa NBI. Nag-umpisa po ako, unang-unang trabaho ko, record checker sa Master Lane. 1977 to 1979, pinasok kami dito ni Mami Balboa, polygraph expert. Tatlo kaming estudyante niya na favorite niya. Pinasok kami dito. So I worked here 1977 up to 1979, alcal record, Master Lane. Pero that time, ang policy, after 5 months and a half, forced leave ka. Tapos pasok ka na naman, after 5 months and a half, forced leave ka. Hindi ako naging permanent. So nagkaroon ng recruitment sa police. Yun naman ang pangarap ko, maging police, maging law enforcer. Lipat ako sa police. Pagkatapos ng police, nagkaroon ng EDSA revolution, law team kami. Sabi ko, sir, aral ako ng law. Kung kaya mo, aral ako ng law. And then, after few sa police, sinabihan ako, Jimmy, yung mga ginagawa mo na yan, isang sablay mo lang, makakalimutan ng tao yan. Abogado ka, pumunta ka sa dapat mong kalagyan. Si Director, natatandaan niyo pa, si Orly Bison, siya isang mentor ko, kaibigan ni General Binaraw, Jimmy, sa NBA ka. No? So I retired from the police early. 2001, I retired from the police. Kaso wala na si Orly, nasa immigration. Nasa immigration, wala na siya. No? Ako naman, nag-piskal, tapos naging MPC judge, naging RPC judge. Sa lahat ng endeavor ko na ito, mga kasama, binigay ko ang best foot forward. Ngayon, eto na naman ang pagsubok nandito sa NBI. Ibibigay ko na lahat ng aking makakaya. Gusto ko, mahal ko ang NBI. Si Attorney Tony Pagkatat, 34 years. Lahat kayo, si Sir Delemos, binuhos na niya lahat ng buhay niya dito sa NBI. Hindi kayo mabibigo. Sikapin natin, ilalapit natin sa tao ang NBI, we will work hard. Tulungan niyo po ako. Nung ako po'y nasa polis, na pelikula buhay ko, ang pangit ng opisina ng SWAT, ang kinita ko doon almost 1 million. Pinatayo ko ng opisina ng SWAT. Kaya ngayon pumunta kayo sa SWAT Manila, may karatula doon na yung building na yun ay nagawa sa proceeds ng SPO for Jimmy Santiago Sharpshooter. Hindi ako ang gusto ko magpag-iwan ng legacy sa bawat posisyon na aking mahawakan. Kaya dito ngayon, alam nyo, i-report ko na sa inyo as listenerly, ang daming support.
US Embassy, tumawag na sa akin, yung equipments, foreign trainees ng ating mga agents, at yung trainees nila, magpapadala sila dito, they will provide that. Okay. Yung mga eskwelahan, kinakaman ako, ang saya no? Nagsulat na sa akin, example, Emilio Aguinaldo College sa Dasmariñas, Cavite, offering 50% discount sa ating dependents sa tuition fee. So yung mga taga Cavite, mga anak ninyo, 50% discount. Okay, ang Chinese General Hospital, tumawag na sa akin, Jimmy, yung MOA natin, i-renew natin para yung health naman ninyo. Gagawin po natin yan. Okay? Tapos ang magiging palakad natin, ma'am, sir, there will be a reward system. Sa mga mahusay magtrabaho, ubusin natin yung intelligence fund. Magbigay tayo ng reward system dyan. Yung mga katrabaho talaga, bakit hindi? Ikalat natin yan. Hindi ko bubulsa yan. Atin yan. Maaasahan nyo rin yan. No? Master name, i-modernize ko. Alam nyo ngayon, ang dami nagre-reklamo. Yung nade-delay, ang tagal ng clearance. Pero may kinausap na ako. May asset ako sa master name, si Socorro Santiago. Bakit ba ang tagal ng clearance nyo? Anong matagal? Pinagalitan na naman ako. Anong matagal? Madali. Mabilis kaming mag-clearance. Bakit ang daming nagre-reklamo? Inaabot ng 2 araw, 3 araw, 5 araw. Ano pa? Yung mga picture yan. Sinisip picture, hindi daw kayo. No? Okay. Aayusin natin yan. At ang nakikita ko dyan, isang sistema na gagapang ako sa ating Congress, digitalization ng ating clearance. Yan ang gagawin natin. Gusto ko mabilis. Ano ko mga kasama, pag kami inutos ako, gusto ko asa. Gusto ko asa. No? Ngayon, merit system tayo. Huwag nyo na akong lapitan na gagamitin nyo yung boss ko, gagamitin nyo yung friend ko, dahil hindi ka mapagbigyan na galit ang boss ko. Dahil hindi ka naman karapat-dapat sa situation na galit ang kaibigan ko, huwag nyo nang gawin, lalo akong magagalit sa inyo. Because malalagay kayo sa pwesto, mapopromote kayo base sa inyong ginawa. Tandaan nyo po yan. Ayoko nang, ako mismo, ayoko na, nabiktima na ako ng ganyan nung nasa ko. Ayoko nang mangyari yan dito sa NBI. No? Cybercrime. Attorney Lopez, nandito ka ba? We will work hard on cyber crimes. Yan, sikreto lang to. Yan ang marching order sa akin ng ating Pangulo. Look into this cyber crime. Ang dami ng scam. Ang dami ng ito ang pupupukan ko mahigit yung cyber crime. Baka iba sa inyo, naloko na rin. Nagbayad sa GCash. Nung pala, hindi GCash yun, yung mga gano'n. Simple and simple. When I was in Taguig, judge, commercial court ako, ang daming yung warrant to disclose ako. Pero ako, mahigit ako magbigay ng warrant when I was a judge. Gagawin natin yun. Operation, mga kasama, mabait akong boss, walang napapahamak sa akin, sinasalo ko. Pero the director must always be informed. Pag lumakat ka, hindi ko alam, buntot mo, hila mo. Yun lang, mga kasama, no? May police balance kami. Puta, pinagketa na naman yan eh.
walang magpapangkita. Mataas tayo, mga kasama, NBI tayo. Ibabalik ko, alam nyo, yung bata pa ako, laro ko, agent. Gusto ko police, hindi ako abogado that time eh. Pero nung naging abogado ko, pangarap ko maging agent. Eh, biro mo natupad ngayon, retired na ako sa police, napagbigyan pa ako ng pagkakataon. Kaya iiwan ko legacy. Iiwan ko lang ng NBI. Kaya asahan niyo po ako dyan. Lahat ng magagawa natin. Kaya magaling, bakit itong building na to? Lilipat tayo dun sa world class na building. No? Binulungan ko na kanina si Secretary Yusek Andres. Sir, paano yung transfer namin sa Double Dragon? Sabi niya, sir, pagkatapos nito, punta ka, pirmahan ko na. Alam pa natin. Yun mga kasama, gusto ko yung pang paglabas mo, NBI ako. No? Yung nire-respeto ka. Siguro naman, yung pagtanggap sa akin ng media, pagtanggap sa akin ng mga tao, nakita nyo naman, malinis ang aking hangarin. No? Yun lang. Maiwan ko, merong Jimmy Santiago, once a cop, naging judge, naging NBI director, hindi corrupt. Maraming salamat po sa nga pala, narinig ko si Teo Makalma dati, yung gusto nyo, insider, di ba? Ayaw nyo ng outsider. So sinasabi ko na sa inyo, I'm not totally stranger in the Bureau. Galing ako dito, matatapos ang karir ko dito. Ano mo lahat yung sasabihin?